Nasa 23,000 mga pulis at force multipliers ang ipakakalat ng PNP sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Itinanggi naman ng PNP na overkill ang sobra-sobra umanong inilatag na seguridad. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Nagsimula na ang deployment ng mga pulis kaugnay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Kanina, isinagawa sa QCPD headquarters sa Camp Karingal ang send-off ceremony para sa mga miyembro ng security forces at force multipliers na ide-deploy sa SONA. Ayon sa NCRPO, 23,000 pulis at iba pang tauhan ang nakatakdang ipakalat para sa SONA. Hindi naman itinuturing ng pulisya na overkill ang bilang. Basta kami, we are fully utilizing our resources. Ang resources natin is manpower, logistics, and even finances. Lalong-lalo na, this is a major event, national event ito, no less than the President. And imagine, ilan yung participants or audience or yun na andon sa activity area. Simula sa linggo ay tataas ang full alert status habang magpapatupad din ng 3 araw na gun ban mula hating gabi ng July 20 hanggang July 22. Naprubahan naman na ang permit ng pro-government groups na magsagawa ng aktibidad malapit sa Sandigan Bayan, habang pinag-aaralan pa ang venue para sa mga progresibong grupo dahil umapela umano ang mga ito na magsagawa ng rally lagpas ng Tandang Sora Avenue area. Itong anti-government, yung mga progressive group, ang provision ng 880 kasi endorse namin sa QCPD for comment. Yung letter sa atin, ang gusto nila ay St. Peter. Definitely hindi ibibigay ang St. Peter, pero pag-usapan pa namin kung saan ang pwede. Kasi nung last coordinating conference namin with QCPD tsaka yung mga security forces na kasama rito, ang pwede lang ibigay talaga yung Tandang Sora kasi yun ang template namin for several years na. Halos 4 na taon na sunod-sunod yun. Pero open pa rin kami. Kailangan pag-usapan mahirap yung hindi magkaintindihan Nagpaalala naman ang PNP sa parehong pro at anti-groups na huwag lalagpas sa lugar kung saan lamang inaprubahan ang kanilang aktibidad. Of course, hindi nila dapat labagin ang pinag-utos or binigay ng permiso ng Quezon City Local Government ni Mayor Belmonte, ang permiso na yon. So right now, sir, Ibig sabihin nun, pagka ginawa nila yon at nag-uusap na sila ng LGU ng Quezon City, parang binabastos nilang permit na binigay ng Quezon City. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.